Sa ating pong live. Praise God, welcome po ulit. So balikan na po natin yung mga natutunan natin. Again, natutunan na po natin mga kapatid yung foundational principles that God owns everything fully. God oversees everything faithfully. Tapos God offers everything freely. So mabuting balita po na dahil po tatay na po natin ang mapagbiyayang Diyos. Talaga Ephesians 1:3, Romans 8:32, 1 Corinthians 2:12, Philemon 1:6, no? Yun po yung we are sharing every good thing that we have in Christ Jesus. Tapos 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang faith po mga kapatid ay pang-access natin sa mga biyaya ng Diyos. No? Ang grace na access by faith. No, libre na po yung grace, binigay na po yung grace. Paano mararanasan yung grace? By faith. Ano? Kung wala kang faith o kung mahina yung faith mo, yung mga bagay na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon, hindi po natin masyadong mararanasan. Ano po? So dahil po ang pagbiyaya nating Diyos ay nakatira na po sa atin through Jesus Christ, na nanahanap po siya sa atin sa Galatians chapter 2 verse 20, binibigyan niya po tayo ngayon ng wisdom. James chapter 1 verse 5. Kung paano po naman natin gagamitin yung kanyang possessions, yung kanyang mga blessings para sa kanyang kaluwalhatian. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kasama po rito mga kapatid sa mga pagpapalang ito ang pera. Sabihin sa katabi mo, pera ulit. Kasi kaya nga tayo nagsiseminar Sunday para pag-usapan po natin, pagkwentuhan natin ang pera. Mula po kaninang nagseminar tayo, sino ang nadagdagan na ng pera? sino po yung nadagdagan ng pera? Oh, praise God. Tingnan niyo po, nagseminar lang, nadagdagan ng pera. You see, the Lord has our best interests in mind. Ang laging iniisip ng Panginoon, yung best interest natin, din niyo po sabi sa Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich. Are you blessed? Yes. So therefore, are you rich? Yes. Amen. Mga kapatid, pag tinanong po kayo kung kayo ay rich, huwag po kayong mahihiya na magsabing, ay, hindi ako rich. No? Kayo po ay pinayaman na at pinaaluan na ng Panginoon. Ang iba lang nga po sa atin, hindi pa nakikita. Pero totoo na po yun mga kapatid. Kasi nga, grace can be accessed by faith. Hindi po ito galing sa galing mo at sa husay mo, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus. Tapos ang galing doon mga kapatid, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Pinagpapala ka ni Lord, tapos hindi niya yun sinasamahan ng kalungkutan. Si Lord, hindi kanya i-bless, tapos biglang babawiin niya. Hindi po mga kapatid, there is no sorrow in the blessing of God. Now, tandaan po natin, matapos niya po tayong iligtas ng kanyang mayamang biyaya, inihanda niya naman po sa atin yung mga mabubuting gawa. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10. At kasama po rito yung topic natin sa ikatlong mensahe natin ngayon. The godly means to acquire money. Who believes, mga kapatid, that there are also evil means to acquire money? Meron po bang masamang paraan para magkapera ka? Tama po mga kapatid. Kahapon nga lang, pumunta ako sa bangko, kukuha sana akong pera, kaya lang may security guard. So, hindi natuloy, may security. No? So, there are three godly means, mga kapatid, to acquire money. Number one, by serving. Sabi mo sa akin mo, serve. Ito po yung pinaka-pamilyar na paraan mga kapatid para magkapera ka. Kapag ipinaglingkod mo sa iba, yung iyong abilidad, yung iyong talento, yung husay mo, galing, yung tinapos mong pag-aaral o training, na sa biyaya po ng Diyos ay libre naman niyang iniregalo sa iyo. Naniniwala ka bang gifted ka? Yes, ano? At dahil ikaw ay may gift, dahil ikaw ay may kakayanan, yung kakayanan mo, pwede mo yung ipang-serve. Diba, maglagay ka halimbawa doon sa labas niyo, sabi mo, tubero. Tubero. Bakit ginagay mo tubero? Kasi ikaw ay magaling magbutingting ng kuryente. No? Ikaw ay magaling gano'n ng mga tubo-tubo. Therefore, kapag napadaan kami, at kailangan namin na maging maluwag yung daluyan ng aming mga tubo, sino tawagin namin?
ikaw. No? Yung tubero. Nakita namin, tubero. Tapos, nung nilapitan ka namin, tapos naglingkod ka sa amin, ipinaglingkod mo sa amin yung kakayanan mo, yung abilidad mo, yung talento mo, yung gift mo, yung bigay sa'yo ni Lord, ano tatanggapin mo mula sa amin? Pera. Mga kapatid. So therefore, naka-acquire ka ba ng pera dahil sa abilidad mo? Yes. Dahil you served. No, ipinaglingkod mo yung iyong ability. Sabi po sa Ephesians 4:20, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands. Tingnan mo nga yung kamay mo, sabihin mo, own hands. Yan, no? Diyan nakasalalay yung pagkakapirahan mo. Niloob na yun ng Panginoon. Di ba, Brother Herbert? Niloob na yun ng Panginoon. Sabi doon, they must do something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Basahin nga po natin to. Working is when you serve with your own hands, using your God-given abilities. Yung mga masasabi, dati ganito ginagawa ko, pero ngayon may edad na ako, hindi na ako pwede magtrabaho, etc. Saliksikin mo pa rin, kapatid. Hanapin mo doon sa kaloob-looban mo, kahit na ikaw ay may edad na, kahit na ikaw ay hindi na pwede sa ganitong trabaho, pero yung pala pwede ka pala sa susunod na trabaho. Dahil meron ka pa rin ability at meron ka pa rin kakayanan. Ano? When you see that your God-given abilities and skills will serve others, and as you work, hindi ka tambay. Ikaw ay hindi aksaya ng oras. Kasi pag nag-aaksaya ka ng oras, bumabagsak po tayo sa iba't ibang uri ng tukso. Kapag ginagamit po natin yung ating kamay, busy po tayo, hindi po tayo busy body. Tingnan niyo sabi ng Proverbs chapter 28 verse 19. Ang kagalingan ng may trabaho, whoever works hard will have plenty to eat. Kaya tingnan niyo po yung mga may trabaho, malaki tiyan. No? Pero pag walang trabaho, mamayat. Bakit po? Kasi nga, medyo walang makain kasi nga wala po siyang pang-kain. Pero kapag nagtrabaho, ipinagtrabaho po niya yung kanyang kakayanan, nagkakaroon po siya ng pera, o tapos medyo nagdadagdag siya ng pounds. Saan? Sa bewang. No? Sabi po doon, whoever works hard will have plenty to eat, but whoever wastes their time with dreams will always be poor. No po? Nangangarap po ng nangangarap. Now, kung gusto mong maghirap, kapatid, ubusin mo ang panahon mo sa kapapangarap. No, managinip ka na managinip. Hindi po masama ang mangarap. Ang hindi po tama ay yung puro ka na lang pangarap. One proven way, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng plenty is to work for it. Sabi nga ng isang anecdote, if you want to make your dreams come true, wake up. Yung mga nangangarap po rito, kung gusto mo maging totoo, yung iyong mga pinapangarap, magising ka. Sikuhin mo nga yung katabi mo at gisingin mo at sabihin mo, gising na. Make your dreams come true. No? Tama na yung kapapangarap, gawin mo ng totoo. May panahon po kasi ng pangangarap at meron din naman pong panahon ng pagsasakatuparan ng iyong pangarap. Sapat po ang biyaya ng Diyos para pamungahin po niya yung ating mga dreams, no po? At yung mga gawa ng ating kamay. Alam po ba natin, mga kapatid, na minapaliit po ng Biblia ang katamaran? Ayun po mga verso, Proverbs 6:9-11, 10:5, 19:15, 21-25, 21-25, 24, 32, 34. Tapos pinaghahambing po ng Biblia yung buhay po ng tamad at yung buhay ng masigasig. Proverbs chapter 13 verse 4 says, the lazy person wants but does not have. Ang tao daw kung tamad, may ginugusto pero hindi niya makuha, hindi niya makamit. Tamad eh. Pero the diligent get their desires filled. Pag masipag ka, hindi makakamit mo yung iyong mga ninanais. So ano bang gustuhin ng tamad, mga kapatid? Hindi po niya nakakamit. Wala siya kasing pambili. Kung ipinaglilingkod ba naman nitong tamad na ito, yung kanyang talento at abilidad, magkakapera po siya. Pagka siya po ay nagkatrabaho. On the other hand, yung pong masipag, may pera, kahit konti, kahit maliit ang sweldo. Bakit?
dahil may trabaho po siya, nabibili po niya yung gusto niya at nabibili niya sa kaya niyang budget. Under this new covenant of grace, ito po sabi sa 2 Thessalonians 3:10. For even when we were with you, we gave you this rule: the one who is unwilling to work shall not eat. Huwag daw pong kakain o hindi dapat pakainin ang kukuya-kuya-kuya lang. Yung lagi lang nakahiga sa sopa. Yung nakataas pa yung t-shirt. Tapos magtatanong na, Ma, anong pagkain? Ma, anong ulam? Ano? So yung mga ganun, dito po pinakakain. May kakainin ang willing ipaglingkod yung kanilang God-given gifts. Talents, abilities para makapag-produce po ng work. Of course, malinaw na po sa atin na ang ating pagsiserve through our work ay dahil para maluwalhati natin ang Panginoon. Hindi ka nagsiserve para ikaw ang sumikat. Sa ating mga nasa ilalim na ng biyaya, we lift up our God. Kaya sabi doon sa Colossians 3:22-24, slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Not for human masters. Ano po? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Ano po? So, sino po naka-order kay Ashley ng kanyang mga cookies at ng ano? Ayan, no? Kami po mga naka-order po kami. Ano po ginawa ni Sister Ashley? Ginawa po ni Sister Ashley, ginamit po niya yung kanyang abilidad at talento na manunog ng cookies. No? At yung sunog na cookies na yun, mga kapatid, natago niya ay burnt cookies, masarap. So therefore, kami naman ay bumili doon sa kanyang pinagpaguran. Amen, mga kapatid? O, isa pang example, si Sister Faith, si Ate Faith, sino po ang nasarapan doon sa sabi, adobo, no? Na mayroong dilis, na mayroong talong, no? Na mayroong pong itlog, no po? Na tapos pagkatapos mo pa, nagmamantika yung iyong labi, no po? So, sino po na-bless doon? Anong ginawa ni Sister Faith? Ginamit po niya yung kanyang kamay. No po? Ipinaglingkod po niya. Nagbayad ba tayo sa kanya? Nagbayad na ho ba kayo? Magbayad po kayo para yung ipinaglingkod po ni Sister Faith, meron po siyang tatanggapin. So, taga-flip ka man ng hamburger sa isang pwesto. Ikaw man ay may food business. O nagtatrabaho ka man sa isang opisina. O ikaw ay nag-work sa isang warehouse. O sa isang call center. O sa isang factory. O nagsiserve ka man bilang isang politiko. Nagmamaneho ka ba? Nagtuturo ka ba? Nagne-negosyo ka ba, kapatid? Nag-o-online selling ka ba? Naglilingkod ka ba sa law enforcement? Gumagawa ka ba ng computer software? Nagre-repair ka ba ng cellphone at gadgets? Nag-a-abroad ka ba? Nagpa-practice ka ba ng medisina? Anuman ang trabaho mo, kapatid, no? Ang Diyos lang mapapurihan, pero ginagamit ito ng Diyos para bigyan ka niya ng pera. Pagdaluyan ka niya ng pera. Kasi una, binigyan ka niya ng talento, ng kakayahan, ng abilidad. Ikaw na lang ang mag-decide kung I want to serve others by using my talents and by using my gifts. Tanong mo sa katabi mo, ano ang ini-offer mo, kapatid? Yan. No? Baka may ini-offer ka. Naalala ko po yung dating barbero namin, si Olan. Okay? Nung si Olan po ay bata-bata pa, para makapunta po siya sa kanyang shop, ay siya po ay naglalakad. Tapos biglang napalitan po yung kanyang paglalakad, napalitan po ng bisikleta, napalitan ng motor, napalitan ng kotse. No, this week lang nagpagupit po ako sa shop niya, doon po sa Alangelan. At ang ganda po ng kanyang shop, para bang yung shop na itsura ay nandoon sa SM, pero 150 lang. No po? Pero nakita ko na pinaunlad ng Panginoon si Olan. Bakit po? Ginamit lang ni Olan yung kanyang kakayanan na manggupit. No po? So, ang unang-unang paraan, mga kapatid, para magkaroon po tayo ng kita, saliksikin po natin yung ating mga buhay, yung ating mga kakayanan. Let us serve. And then we can acquire money. Amen, mga kapatid?
Pangalawa, by saving. By saving. Proverbs chapter 21 verse 20, sabi doon, there is precious treasure and oil in the house of the wise who prepare for the future. Ano daw po yung bahay ng mga kapatid ng wise? Nagpiprepare daw po siya para sa kanyang future. But a short-sighted and foolish man swallows it up and wastes it. So yung short-sighted man, pagka may pera, gastos na. Pero yung kung wise, teka, sandali lang. Magsisave ako ng aking kita. Na po? Nag-iipon po ang marunong para sa hinaharap at para sa mga hindi inaasahang panahon ng pangangailangan. On the other hand, inuubos naman po ng hangal at sinasayang ang anumang mayroon siya. So tanong, are you wise o are you hangal? Tingnan po natin yung ating pagkakagastos. Kapag tayo po ay marunong mag-ipon, then you are wise. Pero kapag gastos ka agad yung sweldo, nako, you are unwise. To operate that way is foolish, mga kapatid. Sapagkat we need to set some money aside for the future. Matuto po tayo sa langgam. Sabi po ng Proverbs 30:25, ants are creatures of little strength. Yan. Yet they store up their food in the summer. Diba? So, pansin po natin yung mga langgam, sila po ay nag-iipon na. Pag alam na po nila magtatag-ulan na, no? Ano na sila, busy na po sila, mga kapatid. Dati po, mga kapatid, ay pag nakakita po ako ng mga marami talagang langgam, pinapatay ko. No? Pero wala naman pag-isipan ko na, teka, kaya lang naman sila ganon, kasi nga, nag-iipon sila. Kaya lang naman sila ganon, kasi nga, ay dahil meron silang inihahanda. So, hindi po sila nuisance, maliban na lang, mga kapatid, kapag nilanggam yung inyong pagkain. No? Ay baka naman kasi hindi nyo nilagay sa plato sa ilalim ng tubig, na may tubig. No? Subukan nyo po yung mga kapatid, it works. Pero kung sila po ay nandyan lang at meron talaga silang mga activities, they are just surviving. They are just doing the things na ginagawa ng isang langgam. No? And siguro, isa dun sa mga langgam na yon ay ama ng tahanan. O ina ng tahanan. Tapos nagpakulo ka ng tubig, binuhusan mo. Hindi na nakauwi yung ama ng tahanan. Ano? Hindi na nakauwi yung ina ng tahanan. Samantalang siya, ay ano lang, nagsisave lang siya. See? Sabi ng verse, ants are creatures of little strength. Yung mga langgam. Siyempre, kumpara sa atin. Pag kinumpara mo nga naman sa'yo yung langgam, maliit lang talaga yung langgam. Pero pag productivity, sabihin natin productivity. Pag productivity po, mga kapatid, ang pinag-usapan, alam po ba natin, mga kapatid, na ang isang pangkaraniwang langgam ay kayang bumuhat ng bigat na 10 to 50 times ng kanyang body weight. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Yung langgam, hindi lang body weight, kaya rin yan pala tumakbo ng 300 meters an hour. 300 meters ang layo ng natakbo na niya kada isang oras. Now, kung ako po ay 70 kilograms, dapat, at kung ako ay langgam, dapat kaya kong bumuhat ng 700 to 3,500 kilos kung langgam ako. At kaya ko dapat tumakbo ng 83 kilometers per hour. Abay sa highway, pang-highway na yun. No, kung langgam ako, kung ganito kalaki yung langgam. Diba? Kaya tingnan niyo po kung gaano ka talaga kagaling yung mga langgam. Alam ng mga langgam na taon-taon ay dumarating po yung tag-ulan. Kaya nagtatabi po sila ng extra pagkain tuwing summer. Panahon po ng activity. Ang tawag po doon, saving for the future. Saving for the rainy days. No, tama, Pastor. So, dapat tayong mag-save para sa mga panahon darating na maaring hindi na po tayo maging kasing productive na gaya ngayon. Kasi baka ngayon malakas ka pa, so pagka may pera ka, gastos ka agad. Hindi po, mga kapatid. Para sa mga panahon tayo ay matanda na, dapat nagsisave po tayo. Dapat po tayo mag-save para sa mga panahon hindi tayo pwedeng magtrabaho. Kaya po nung sinampol kanina, nung COVID, wala pong trabaho lahat. No? O may trabaho man, hindi makalabas. Ikinasurpresa po ng lahat
Kailangan po nating mag-save para sa mga unexpected circumstances arise from time to time. Nangangailangan po ito mga kapatid ng paggastos, gaya ng pagkakasakit. Malusog ka, tapos yung pala, nagkasakit ka. Of course, inaangkin po natin yung katotohanan ng 1 Peter 2:24. Ano po yun? Sa mga laatay ni Kristo, tayo po ay pinagaling na. Pero, no, inangkin na po natin yung kagalingan, pero kung hindi pa nakikita sa katawan mo, at ikaw ay may sakit, at kailangan mo ma-hospital, at kailangan mo ng panggastos, saan tayo kukuha? Kung wala po tayong na-save. Ano po? Of course, nandiyan po yung mga panahon na dati may trabaho ka, pero nawalan ka ng trabaho. Pagkaman inaangkin po natin yung katotohanan ng Philippians 4:19, "For my God shall supply my needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Siyempre, matahimik ngayon, pero hindi po natin alam, baka mamaya mayroong darating na natural disasters. Huwag naman po sana. Pero paano kung binaha tayo? Sasabihin natin, "Lord, salamat po, binaha yung bahay mo." No? Pero habang binabaha yung bahay mo, saan ako titira? Yan. So kailangan po natin na meron tayong naitabi man lamang. Kung hindi po tayo financially prepared, medyo mahirap. May mga panahon ding nais mong tumulong sa mga nangangailangan. No? At kung yung heart mo malaki para sa pangangailangan nila, sabi mo, sana may pera ako para mayroon man lang akong abot na itulong. No? So isang paraan din ng pag-iipon, paghahanda para sa hinaharap ay yung mag-invest. Sabi mo sa katabi mo, mag-invest. Sa dulo po ng parable of the 10 talents, mga kapatid, ni Jesus, na ano na po natin ni Pastor James kanina, natutunan po natin yung trahedya ng isang nasayang na oportunidad. Sa Matthew 25:27, sabi doon ng Master, "Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it back with interest." Ipinakita po rito ni Jesus Christ yung paggamit ng kayamanan para kumita ng kayamanan. So may pera ka na, tapos pag ininvest mo yung pera mo sa isang matalinong paraan, yung pera na meron ka dati, lumaki. Sapagkat ikaw ay kumita. So kung may extra po tayong pera, we should at least put it into a what? Savings account to earn interest. No? So ang interest po minsan ay 0.5 to 1.5%. Sa ibang digital banks, no, meron po yatang 4% per annum. Tama ba, Phoebe? 4% per annum. O mas mabuti, kung kalooban din lang ng Diyos, i-grab po natin yung mga opportunities na madagdagan po yung ating pera sa magitan ng mga investments. No, kung may extra ka. Yung po bang purchased item o assets na pwedeng mag-appreciate sa halaga, gaya po ng lupa, gaya po ng gold, gaya po ng silver, no? Gaya po nitong mga assets na ito, pagka nag-invest ka, no, lumalaki po kapag ikaw ay lalong biniyayaan. Ano po? So, tingnan din po natin yon, yung mga bagay na nag-appreciate ang halaga. Sabi po rito, yung mga collectibles, art and collectibles, yung kapag meron po mga paintings na magaganda, tapos bilhin mo yung painting, tapos ibenta mo, yun. Kumita yung iyong pera, no? So, nandyan din po yung mga pag-investments, ginagamit mo yung pera mo bilang kapital para kumita, no? Yung sinabi kanina ni Pastor Jane, tama po yun. Matapos mo pagtrabahuhan ang pera mo, pagtrabahuhin mo ito. Basahin nga mo natin ulit. Matapos mong pagtrabahuhan ang pera mo, pagtrabahuhin mo ito. May babanggitin po akong mga investments, no? Tapos kayo na po mag-aral. Bank products, malalim po ito eh. Bonds, stocks, investment funds, annuity, college fund, business capital, retirement fund, insurance, real estate, no? So ikinalulugod po ng Diyos na tayo mga biniyaan niya, faithful po tayo sa pagdidesisyon ng tama. Tungkol po sa pera na meron po tayo. Of course, napakahalaga po ng kanyang gabay. Kailangan po tayo nagtatanong sa Panginoon, Lord, alin po ang aking papasokin? Lord, gabayan mo po ako. Lord, bigyan mo po ako ng mga tao na mas magaling kaysa sa akin
pagdating po sa mga investments na ito. Yung mga taong tama po ang puso. Yung mga taong hindi po ako dedengguin at hindi po ako lulukuhin. No? And God will provide these people to your life. Tapos, sila po ang magtuturo sa iyo upang yung kakarampot po nating pera, pag nai-invest po natin, natsyempohan po natin, praise God. No? Dadami po yung iyong pananalapi. At pag dumayo yung pananalapi mo, hindi na mapapagpala yung pamilya mo, magiging blessing ka pa sa iba. Gusto po ba natin yung mga kapatid? So, huwag lang po tayong mag-serve, ipaglingkod po natin yung talents na abilities natin, mag-save din po tayo. Of course, balansehin natin. Sabi mo sa katabi mo, balansehin natin. Posible rin po kasi mga kapatid na maging obsessed po tayo sa pag-iipon ng pera at magre-resulta naman na madamot ka na. No? Pwede po ba yung mga kapatid? Nag-iipon kasi ako ng pera eh, so hindi kita pwedeng bigyan. Ikaw ay naging maramot na. Pwede tayong tubuan ng takot at pag-aalala na mawawalan po tayo sa hinaharap para sustentuhan ang uri ng pamumuhay na meron po tayo ngayon. Ikinatatakot mo na, pag nawalan ako ng pera, hindi na ako makapag-aircon. Bakit? Kasi sanay na sanay ka ng naka-aircon. Kapag ka nawalan ako ng pera, baka hindi na ako makasakay sa kotse, mag-jeep na ako. Takot ka na ngayon mag-jeep. In fact, hindi mo na alam kung magkano pamasahe ngayon sa jeep. Bakit? Kasi sanay ka na nga na ikaw ay naka-kotse. Kaya, ayaw mo ngayon tumulong, ayaw mo maging blessing sa iba kasi baka mabawasan yung iyong pagbabala. No? So, dalawa lagi ang ulam mo, hindi ka pwede kumain ng isa lang. Kailangan magka-partner. Pag may balatong, may... okay na. No? May kanya-kanya mga partner yan. Pag may pulang lang, may... Yun, no? So, may mga ganun po yung mga kapatid. Kapag may adobong adobong baboy at may talong, tsaka dilis. No? Parang laging may ganun. At dahil sanay na sanay ka na, pwede kang maging makasarili. Ingatan po natin yan. Ang pag-iipon po natin ay magiging hoarding. Sabihin natin hoarding. Hindi na po natin may pagkakatiwala sa mapagbiyaya nating Diyos, yung financial future natin. Let us remember that God owns, oversees, offers everything fully, faithfully, freely. Kalooban po ng Diyos ang mag-ipon po tayo. At kung gagawin po natin ito nang may karunungan galing sa Kanya, balansyado po at legal, ikaluluwalhati niya po ito. Sabihin naman natin, by serving. Number 2, by saving. Ano yung ikatlong paraan para makapag-acquire tayo ng money? By scheduling. Sabihin natin, by scheduling. Kung kikita ka ng sapat na halaga para matugunan ang iyong pangailangan at mag-iipon din ng sapat naman para sa iyong hinaharap, mahalaga ang pagpaplano. Sabihin natin, pagpaplano. Pagkakaroon ng budget. No? Mamaya i-discuss po sa atin ni Sister Ya, budgeting. No? Yun lang. Dapat may iba budget. No? Pero ipalagay po natin na talagang tayo ay may pinabudget. Amen mga kapatid? So pag-usapan po natin mamaya. Umpisahan ko lamang pong i-introduce yun. Dito po pumapasok yung tinatawag natin scheduling. Ibig sabihin, kung kailan ka dapat gumastos at gaano lang ang halagang dapat mong gastusin. Doon po tayo nadadali. May pera ka, pero hindi mo ini-schedule kung kailan mo gagastusin. Ang nangyari, ginastos mo na lahat sa isang araw lang, sa loob ng isang linggo. Parang isang linggong pag-ibig. Ludes! Nagkita kayo ng pera. Tapos pagdating sa kaduluduluhan, magkahiwalay na kayo. Nakalipad na siya. Bakit hindi mo kasi siya na-i-schedule? Ano po? Tingnan niyo po sabi sa Proverbs chapter 27, 23 to 24. Be sure you know the condition. Sabihin nga natin, be sure you know the condition. Ay dito po pinag-uusapan flux. Pero pinag-uusapan natin pera. No? So palitan po natin yung flux ng pera. Be sure you know the condition of your flux. Give careful attention to your herds. Ang pinagdidiinan po rito ay pagtuunan mo ng matinding pansin yung iyong ari-arian. Okay? So sabi doon, for riches do not endure forever,
Hindi po habang buhay yan. And the crown is not secure for all generations. So kapag alam po natin ang kalagayan ng ating flux, sa hapon ito, pinag-uusapan po natin pananalapi. Pag alam po natin yan, pag-outline po tayo ng spending priorities. At maging tapat po tayo sa loob lang ng boundary nito. Sabi ng mga matatanda, huwag mong akapin ang hindi mo kayang akapin. No? Ito po sinasabi po ito ng mga matatanda sa mga nagpapakasal. Pagka nagkita na yung dalawang pamilya, sabihin, ano na po yung ating plano? Sabihin kagad yung isa, huwag po nating akapin ang hindi natin kayang akapin. Ibig sabihin, huwag po masyadong mabongga. Tapos pagkatas ng kasal, wala na. Wala sardinas na pala. So parang ganun din ito mga kapatid. Kapag alam po natin yung kalagayan ng ating pananalapi, mag-outline po tayo ng ating spending priorities. Tapos doon lang tayo gagastos sa loob ng boundary na yan. Magkano po sa ating kita ang dapat nating ilaan sa pagkakaloob sa gawain sa Panginoon? Ito nakakaalam nun. Magkano sa ating kita ang itatabi natin para sa ating tirahan, para sa ating pagkain, para sa pampaaral, kuryente, tubig, telepono, cable, savings, buffer fund, load, damit, pasyal, pantulong sa iba, pambayad sa pinagkakautangan. Dami na po. So akala mo natin, pag may pera ka, ayun lang, pero yun pala, ang dami palang dapat puntahan ng mga perang ito, pero kaya mo yun nalaman kasi nilista mo. Pero kung hindi mo nilista, di mo alam. Saan naubos? Fishbowl. Kasi doon sa 7-Eleven may fishbowl eh. So natuso ko na lahat, pati yung hotdog natuso ko na lahat, naubos na. Bakit? Kasi nagkulang po tayo ng schedule. Naka-schedule po ang lahat ng ito. Kayo po mismo ang nakakaalam, mga kapatid, kung ano-ano ang inyong priorities at kung saan dapat mapunta ang perang bigay sa inyo ng Diyos. No? Huwag po natin sayangin yon. Crucial kasi ang huwag tayong gumastos ng higit sa ating kita. Hindi tayo magiging good financial steward, yung tinuro po kanina ni Pastora Jane, pag ganun po at wala tayong maiimpok para sa hinaharap o kaya pagka meron pong emergency sa ating mga buhay. Kapag ang panggastos natin ay presumptuous, ano ba Tagalog ng presumptuous? Mapangahas, careless, by impulse, at wala pong schedule, darating pong araw na magkakaroon po tayo ng financial emergency na hindi naman po dapat mangyari kung nakikinig po tayo kay Jesus na nakatira sa atin. Saan nakatira si Jesus? Sa atin. Naririnig po ba natin si Jesus kapag sinasabi niya, tama na, wag na, do not add to cart. Naririnig ba natin si Jesus doon? Sino po sa atin nagbibingi-bingihan? Sino po minsan tayo sa atin nagbibingi? Ito kataos na kamay ko. Minsan parang sinasabi na sa atin, do not add to cart. Si Jesus yun. It is the Holy Spirit. Pero minsan, sa kagustuhan natin, para sinasabi natin, I must have this. I want this. Tapos para talagang mabili mo na, sabihin mo na, I need this. Ayan na. So, bibili mo na siya. Tapos pagtingin mo, wala ka na palang pera. So, huwag po tayo maging mapangahas. Bakit? Kasi baka mamaya magandang financial emergency, napupus mo na pala yung pera because you did not schedule. Kinahin po natin yung prayer ni David. Sabi ni David, sa Psalm 19 verse 13, keep back thy servant. Sino yung thy servant? Siya. So, keep me back also from presumptuous sins. Lord, ilayo mo po ako sa mga mapanghas na kasalanan. Ano yun? Yung paggastos ng walang hapas. Kaya mapangahas. Iwasan po natin advertisements na nakakatukso, kailangan mong bilhin ang isang produkto. And so we end up buying them kahit lagpas na po sa ating budget at wala naman sa schedule. Ang matindi nito, hindi naman po natin nagamit yung binili natin. Tapos pagdating, nakasama na lang doon, naiimbak na lang sa palaki ng bundok ng mga nabili po natin. Nakatambak sa bahay natin. Ang mga advertisements kumakalabit po sa atin.
at iniluluhog ang image na magkakaroon po tayo sakaling bilhin natin ang produktong ito. Sabi ng mga advertisements, ito ka! Ganito ang magiging tingin nila sa'yo. Pag ganito ang suot mo, pag ganito ang minamaneho mo, nagtataka ba kayo mga kapatid kung bakit minsan may mga patalastas ng kotse tapos may mga sexing babae? Anong kinalaman ng mga sexing babae doon sa kotse? Wala. Ano po? Wala. Pero, bakit mo bibilin? May sexy eh. May sexy. So, dapat kong bilhin. No? So, tapos yung mga nakikita pa natin sa Facebook, di ba? Yung po mga panot, gaya ko po, no? Na nauubos na po yung buhok, tapos biglang sabihin, eto, derma roller. Pero mo pagugulungan mo ngayon yung noo mo ng mga, bubutasin mo ngayon yung noo mo, tapos lalagyan mo ng minoxidil. Ayan, no? Tapos, ipapakita naman nila, nagkabuhok siya eh. Ano? Pero totoo ba nagkabuhok siya? AI pala. No? Pag tinignan mo, nakita mo pala, nasalubong pala sa bayan, panot pa rin siya. Kahit na siya po ay nag-derma roller. No? So yun po yung mga ganong patalastas. Tingnan po natin. Ito ang mangyayari sa'yo kapag ginamit mo ang produktong ito. Itong magiging tingin nila sa'yo, magiging ganito ka pag ganito ang suot mo, pag ganito minamaneho mo, pag dito ka nakatira, pag ito ang kinakain mo at iniinom, pag ito ang pinupuntahan mo, pag ito ang cellphone mo. Last time mga kapatid, alam po natin yung cellphone, ilan pa rin po ang number? Hanggang ano pa rin? 0 to 9. May bago bang cellphone ngayon na 0 to lagpasan 9? Wala. No? Pero bibili pa rin po natin yung susunod na model. No? Kahit na wala pang masyadong fingerprint yung pong papalitan nating model. Kaya hindi po natin sinasabing huwag nating i-enjoy yung pong ating pinagpaguran mga kapatid. Pero kapag na-emphasize po yung style, na-emphasize po yung glitz, yung glamour, yung sabi ng mga negro, yung bling. Alam niyo yung bling? Yun bang dami nakasabit sa'yo, tapos ikaw rapper. No? Kasi nga, ikaw ay maraming bling. Meron kang pinagkagastosan, tapos para makita nila, yan yung image niya. Diba? Nagniningning, o na-emphasize po tuloy mga kapatid, itong mga ningning over the substance ng tunay mong pagkatao. Practicality and common sense and reality, nawawala po yun mga kapatid. Bakit? Kasi nga, pumatol po tayo, gumastos po tayo ng wala sa schedule. Now, hindi ko po alam sa inyo mga kapatid ko, pero kung meron po sa inyo na lumalakad at medyo mahina po ang self-control, which is actually the fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22-23, hindi po sinasabi na masama po yung credit card, pero minsan pag may credit card po tayo mga kapatid, dahil nasa wallet mo lang yan, madali pong mapagastos. Ano po? Kaya kung kayo po, mahina po kayo sa self-control, huwag po kayong mag-credit card. Malaking tukso po ito to spend nang wala sa schedule. Pero kung may self-control naman po kayo, ano po? At kapag nandiyan na yung gastos, sabihin sa credit card, pinupunin yung credit card. Hindi kita gagamitin ngayon. Oo, ikaw ang masusunod. Ikaw ang may control. Para hindi po tayo mag-overspend, para hindi po tayo bumigay by impulse. Impulse buying, kasi nga po, nakalagay lang po sa wallet natin yun. Yung credit card. We will be in financial bondage mga kapatid pag nagkaganon. Sabi ng Proverbs chapter 22 verse 7, the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. No? The rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Kaya kapag ikaw humiram ka, then you are a slave to whom? Doon sa nagpahiram sa iyo. Diba? At hindi po ito kalooban ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, bayad-bayad na. Ayan. Kung may nahiram naman po tayo, hindi tayo po ay bayad. No? Bago ko po tawagin si Sister Ya, ito po yung take away natin. By God's grace, I serve, I save,
ay schedule. Ano po yung three godly means to acquire money, mga kapatid? By saving, by serving pala, by saving, and by scheduling. So, tuloy po natin. I am a godly and faithful financial steward for the glory of God. Now, para mas maging malinaw po sa atin yung budgeting, tawagin ko po yung aking kaisa-isang may bahay, Sister Ya. Yun lang, may budget pa. Amen.